Magandang araw. So yan na po, nag-meet na po itong si Pangulong Marcos at si US President Donald Trump kagabi, July 22, 2025. At base po dito sa post nitong si Trump na banggit niya, ito po ay kanyang social media account. Okay? Nabanggit niya dito, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House. With all of his many representatives, it was a beautiful visit and we conclude our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States and zero tariffs. Wow! Zero tariffs, ha? Zero tariffs. Hindi congrats kay Trump sapagkat siya po ay nagwagi. Ha? Dahil siya po ay nakumbinsi niya itong ating gobyerno, si Pangulong Marcos, na magbigay ng zero tariff sa produkto ng Amerika na papasok sa ating bansa. Ito, mismong si Trump ang nagbanggit sa kanyang social media account. Samantala, okay? Tuloy natin The Philippines will pay a 19% tariffs. 19%. Di ba nung unang in-announce ng Amerika na mag-i-impose sila ng kanilang 17% para sa mga produkto ng Pilipinas na papasok sa kanilang bansa, okay? Ang una nilang in-announce ay 17%. Pero 2 weeks ago, nabalitaan natin na tinaas po yan ni Trump at ginawang 20%. Dahil nga po, itong pagpunta ni Pangulong Marcos sa Amerika, inaasahan natin bilang mga Pilipino na makiusap siya, kung tatawad siya, inaasahan natin na gagawin niya lahat ng effort niya na baka sakali may ibaba o may balik man lang sa dati, 17% itong taripa na inimpose ng Amerika sa mga produkto ng Pilipinas. Yan po ating inaasahan noon kay Pangulong Marcos. Okay? Ito po ito paano, naibaba din naman. 1% nga lang. 1%. Okay? Loser. Loser ang Pilipinas. Pagdating sa taripa. Ito pa, dagdag ni Trump. Okay? In addition, we will work together militarily. It was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. Ganon as he should be. He is also a very good and tough negotiator. I will extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Okay? So yan po. Tayo po inuto ni Trump. Tayo po inuto ni Trump. Oh no! O ngayon, 0%. 0% tariff ang US product na papasok sa ating bansa. Base yan sa post ni Trump. 19% naman sa Philippine product na papasok sa Amerika. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down para sa Pilipinas, thumbs up para sa Amerika. Bakit? Wala. Nagmukha tayong tuta ng Amerika dito. Kumbaga naisahan tayo ni Trump. Kung sa bagay po, itong si Trump kasi negosyante ito Kaya alam niya kung paano idomina. Yung ibang bansa, ibang leader pagdating sa mga usaping trade deal. Kaya po panalo si Trump
at loser naman si Pangulong Marcos. Biro niyan, 0% pumayag si Pangulong Marcos. Ano nangyari? Ito pa kahit 10% o 1% man lang ang binawas ng US sa ating mga produkto, taripa na bibigay nila, tayo naman daw po ay nag-work together militarily. At least yun siguro. Yun po ang pagmamalaki ni Trump. The Philippines and the United States work together militarily. O kayo mga Pilipino, ano sa palagay nyo? Saan tayo mas makikinabang? Military ba? O ekonomiya? Trade? Saan tayo may advantage dyan? Sa dalawang yan. Ako, para sa akin, talo tayo parehas dyan. Mabuti kung itong sinasabi ni Trump na tayo po ay mag-work together militarily. Mabuti kung tayo ay bibigyan ng armas libre. O baka naman ang gagawin lang, maglalagay lang dito ng mga factory. Katulad po na kayong nabanggit dun sa video, mamaya ipapakita yung video. Baka maglalagay lang ng factory ang US sa ating lugar, partikular sa Subic, para pagawaan ng bala. Yan pang balita baka yun lang. Ang tanong, yun ba ay makakatulong sa atin? Mapapalakas ba ang ating sandatahan kung mag-build ng factory ang US, factory ng paggawaan ng bala ang US kaya ang ating pong kinalulungkot, bakit pumayag si Pangulong Marcos na mag-impose ng zero tariff para sa mga US product. Ito po mga kababayan, pakinggan po ninyo ang paliwanag ni Pangulong Marcos dito sa 1% na taripa na binigay ni Trump sa ating mga Philippine product. Shana Salazar from RMN. Going back po sa tariff, how would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make, but it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. You will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Yan. Sabi ni Pangulong Marcos, ni BBM, hindi daw po yan natin decision. It is not our decision, sabi niya. Yung 19%. Ang tanong ko, ito bang pagpayag ng Philippine government na 0% o zero tariff para sa mga produkto ng Amerika, ito po ba ay hindi natin desisyon? Di ba desisyon po nating gobyerno yan? Maria, sana ang ginawa ni Pangulong Marcos, kung si Trump ay nag-impose ng 19% tariff sa ating mga produkto, dapat ang ginawa ni Pangulong Marcos, nag-impose din siya ng 19% para naman sa mga US product na papasok sa ating bansa para sa pantay, patas. Masyado naman tayong agrabyado, Mr. President. Masyado naman tayong agrabyado. Ano ba yan?
Masyado tayo nang naging nagpakatuta sa Amerika. Lahat na yata parang tayo ang nagbigay dito eh. Sa nangyari ito. Hmm? Nakakalungkot mga kababayan. Masyado pong agrabyado ang mga Pilipino dito. Parang hindi po nag-isip ang ating presidente sa nangyari ito. Okay? Ito po, sabi ni Trump sa kanyang kanilang usapan ni Pangulong Marcos sa White House. Pakinggan po ninyo kung ano ang mga sinasabi ni Trump sa harap ng ating presidente at ng ating mga delegation o tawagan ni Trump mga representatives, mini representatives. Dami daw, sabi ni Trump. Okay? Ngayon, gumastos na tayo doon sa ating mga delegation, papunta ng Amerika, tapos, nalugi pa tayo dahil sa nangyaring trade deal na ito. Ito po ang sabi ni Trump, usapan nila ni Pangulong Marcos. How crucial is the ammunition hub that the U.S. plans to build in Subic and the Luzon corridor, considering that these will be built in areas that hosts strategic ports as well as military air bases? You talking ammunition? Yes, the U.S. House Congressional Committee Yeah. on Appropriations approved a budget. Well, it's very important. Otherwise, Sorry? we wouldn't have approved it. Sorry? Yeah, it's very important. Otherwise, we wouldn't. We need ammunition. We're going to end up in a few months, we'll have more ammunition than any country has ever had. We're going to have more missiles than any country has ever had. We're going to have all the speedy missiles. We'll have the speedy ones, the slow ones, the accurate ones, the ones that are slightly less accurate. We have everything. But we will have more ammunition than any country has ever had. It's very important to me. And how Okay. Go ahead, please, Red. Sir, when you say that you're close to making a trade deal, what gaps remain? And for President Marcos, sir, I was just wondering, do you not think that perhaps the Philippines hosting U.S. missile systems could be considered escalatory by China, especially because they can strike seriously by China? Thank you. Well, it's an honor to be with this gentleman. You know, I've known him, and I've known his family, actually, but I've known him. And I assume you're from the Philippines? Are you from the Philippines? Yes, sir. That's good. You're very lucky to be from the Philippines, right? It's a great place. But we're going to have a very good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You could deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed and they came right back to us. Nabanggit ni Trump, sabi niya, yo, Filipinos did have a country that was tilting towards China for a period of time. Okay? I don't think that would be good for you. But you can deal with China. Okay? Sabi ni Trump yan, Tayo daw po mga Pilipino ay kumikiling sa China in a period of time. Baka malamang ang tinutukoy ni Trump yung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Pero sabi niya, hindi daw niya alam kung yan ba ay makakatulong sa atin. Pero sabi niya naman, you can deal with China. Ang tanong ko, ay itong pagkiling naman ni Pangulong Marcos sa US, ang tanong ko, ito kaya makakatulong sa Pilipinas? O agrabyado ang Pilipinas dito? Example yan, yung trade deal. Di ba dapat? Kasi nga, nagpakatuta na siya ang presidente ng Pilipinas. Nagpakatuta na sa'yo ang presidente ng Pilipinas.
Di ba dapat makakuha ka ng pabor? Dahil mas ang ginawa ng presidente ngayon, mas sunod-sunuran, nagsanggan dikit. Sa Amerika, di ba dapat mas malaking pabor ang makuha ng Pilipinas? Yun dapat eh. Pero baliktad. At parang dito po sa pagkiling ng Pilipinas sa Amerika, parang lumalabas na ang nakinabang Amerika at talo ang Pilipinas. Oh, di ba? Ako po naniniwala nung panahon ni Pangulong Duterte, kasi nga ang kanyang foreign policy, friends to all, enemy no one, inaamin po natin, admitted po tayo ng panahon ni Pangulong Duterte, siya po ay close sa China. At mga panahon na yon, ang presidente noon ng Amerika ay si Obama. Si Obama noon, pakialamero, pinakikialaman itong pamalakad ni Pangulong Duterte, kaya hindi po sila magkasundo ni Obama noon. Binapatikos noon, binabakbakan noon ni Obama si Pangulong Duterte. Ito naman si Pangulong Duterte, inuupakan din si Obama. Pero, nung si Trump ang naging Pangulo, nagbago din naman eh. Naging maganda din naman ang relationship ng Pilipinas sa Amerika. Nung si Trump ang naging presidente noong kanyang first term, unang termino. Di ba maganda rin naman ang resulta ng foreign policy noon ni Pangulong Duterte na friends to all, enemy no one. Maganda noon eh. Okay? Tulad ngayon yan, ang ating presidente, Pangulong Marcos, masyadong nagpakatuto sa Amerika, tapos itong China naman, hindi maganda ang kanyang pakikutungo. Sayang ang pagkakataon kung itong kung hindi sana hindi pangit ang ating pakikitungo ngayon sa China, baka sana nangyari itong produkto natin na in-export sa US at binigyan ng 19%, baka sana natin pwedeng sa China, ibuhos sa China para hindi tayo lugi sa pagkikipag-trade. Diba? Ganun sana eh. Kung sa US, binigyan ka ng 19% na taripa, ngayon bawasan mo dahil lugi ka. Bawasan mo yung produkto na pinapapasok mo sa US dahil lugi ka, at sa ibang bansa mo dalhin na may mababang taripa. Ganun sana eh. Pwede sana dyan, China. Kaya lang, dahil nga sa pangit na relationship ng ating presidente sa China, paano ngayon? Di ba? Yun ang ating kinalulungkot. Kaya mahalaga po sana na maganda ang ating relationship sa lahat ng bansa. Hindi lang China, hindi lang Amerika, sa lahat ng bansa, mga kababayan. Para ang ating pagkipagkalakalan sa kanila maayos. Katulad po niyan, halimbawa, ginipit tayo ng China sa pamamagitan ng kalakalan. Paano tayo niyan? Paano po ating produkto niyan? Paano ating ekonomiya, mga kababayan? Wala. Yan po, may advantage talaga yung foreign policy noon ni Pangulong Duterte kaysa ngayon.